Dito sa EDSA, napakatindi ng traffic lalo na po kapag rush hour. At isa sa mga naiipit sa traffic ay yung mga emergency vehicle kagaya ng ambulansya na rumiresponde sa mga aksidente o kaya naman ay may dalang pasyente papunta sa ospital. Ayon sa ilang mga nakausap nating ambulance driver, maaaring ang isang dahilan kung bakit ganon ay hindi sila napapansin ng mga motorista sa kabila yan ng malalakas na tunog ng sirena. Malaki ang ginagampanang papel ng mga ambulansya sa pagsagip ng buhay. Karaniwan ay nasa kalagayang emergency ang isinasakay na pasyente dito para makarating agad at mabigyang lunas sa mga ospital. Ilan sa mga ambulance driver ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa kanilang biyaheng ambulansya. Dito sa Manila, talaga naman masasabi natin napaka-traffic dito. So kahit kami ay gustong pagbigyan din ng ibang mga motorista, wala na rin silang makuhang lugar para kami maparaan. Pero nagagawa naman po ng paraan na makapasok kami doon sa daan na yon para kami makapagdala ng pasyente sa ospital na pupuntahan namin. Lalong hirap si Mang Regalado sa paglusot sa mga kalsada dahil ang kanyang gamit na sasakyan ay Patient Transport Vehicle o PTV lamang ang kanyang minamaneho. Ang isinasakay sa PTV ay mga pasyenteng hindi malala o agaw buhay ang kondisyon. Pagka emergency, yun, talagang todo busina. Minsan naman, dito kami nadaan sa Quezon Ave. Naikot na lang kami para walang masyadong traffic. Saka inaagahan na lang namin para hindi hassle sa karsada. Pero dahil sa bilis ng takbo ng mga ambulansya, mismong mga buhay ng mga driver din ay nalalagay sa panganib. Na-experience ko lang po, binangga po ako ng pickup sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Binangga ako mismo. May pasyente ko, 50-50. Lumusot akong ganyan, kinata ko. Ala na po, hindi mo makatatakbo yung ambulansya ko. Bisak nating gulong ko. Ang ginawa ko na lang po, nagpatawag po ako ng rescue ng Santa Rosa. Nilipat yung pasyente. Naka-experience akong bumaliktad ako ng 3 beses. Ambulansya yung gamit ko, na-aksidente ako. Hindi ako napagbigyan, ikot ako 3 beses. Takbo lahat kami sa ospital, naging pasyente rin ako. Noong kasagsagan ng pandemic ay naranasan naman ni Mang Michael ang mamatayan ng pasyente nang maipit ito sa traffic. Na-aksidente po yon sa Kaingin, sa Ngapael. Dinala ko po ng BMC. Nilipat ko ng Banawe Hospital. Naipit ako sa traffic. Hindi na ako umabot. Sa index po na kasi bagang aksidente lang sa index. Abot na traffic. Talagang bumper to bumper na. Kulang na kulang ang kasada sa atin. Pagdating po dito sa EDSA, meron tayong tinatawag na EDSA Carousel or yung EDSA Busway. Sa pamamagitan kasi nito, mas nagiging mabilis yung biyahe ng mga pampublikong bus. At isa rin sa mga pwedeng dumaan dito ay yung mga emergency vehicle kagaya ng ambulansya. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Nakakagamit kami ng bus lane pag emergency. Pero pag hindi emergency, inuhuli na nila. Kasi inabuso ng ibang ambulansya yung bus lane. Kung minsan kahit wala po kaming mga sakay, nagwawangwang kami. Ibig sabihin nun, may kukunin po kami ibang pasyente pa na nagmamadali kami na makabalik dun sa pwesto na yon.